beloved Boss Mike Cervera. Nako, Diyos ko. Harry Roque. Opo. Meron na hong, mga kababayan, meron na hong, ay, mali pala yung sinabi ko kanina. Eto kay Harry Roque, mga kababayan. Nilabas na ho ng 118 RTC branch ang warrant of arrest ni Harry Roque. Eto na, mga kababayan. Pasok! Magandang araw po sa inyong lahat. No? Hmm. Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable Sabi nga daw nila, oo, non-bailable yun, walang bail yun. May warrant of arrest ka na daw. Oo. O sige, tuloy. human trafficking. Mm-mm. Well, yan po talaga ang Yun yung mga kababayan, baka yung iba hindi ho naunawaan ang human trafficking po, mga kababayan, no bail po yan. Hindi po pwedeng mag-bail. Ibig sabihin, mga kababayan, pwede kayong maglagak ng inyong bail at kayo'y may pansamantalang kalayaan habang dinidinig po yung inyong kaso, mga kababayan. Hindi po ganon. Dahil po ito, mga kababayan, ay mabigat ho na kasong kriminal, hindi po pinapayagan ng korte na ikaw ay makapag-bail at mayroong kang pansamantalang kalayaan, kundi habang ikaw ay inuusig o ikaw ay mayroong nililitis, hanggat hinililitis po diyan sa korte yan, mga kababayan, abay ikaw ay nakapihit, ikaw ay nakakulong. Ayun, so yung ganun po ang mangyayari dito kay kay Harry Roque, mga kababayan, at sa mga kasamahan pa nito tulad nila Cassandra Leong po, mga kababayan. Yan po, yung mga magkakasama na yan, abay makukulong po sila habang sila ay nililitis at hihintayin po kung magiging pasya ng korte. At pagka yan po, mga kababayan, ay napatunayan na walang kasalanan o napatunayan na may kasalanan, mananatili po sa kulungan yan. At depende pa rin po sa kanila yan kung sila'y mag-aapila sa Court of Appeals. Ano po, mga kababayan? Yan, hanggang umabot pa rin. Paabutin pa rin nila hanggang Korte Suprema. Katulad din po ng kaso ni Laila de Lima ngayon. Yan, mga kababayan. So, pwedeng i-apila yan hanggang makarating sa Korte Suprema. Grabe. Diba? Wala akong pake kay Roque, kahit ikulong. Sabi ni Emmanuel Sandoval. Eto nga yan Tumapang yan Believe lang kasi grabe kong bumanat. Eto nga yan Alam niyo po ba na karamihan naman ng mga DDS ay sinusuka ito? Sa totoo lang, ultimo si Panelo Hindi ho naniniwala na dahil lang ho sa politika, kaya ho ito ay inuusig ngayon. Ayan Roque, kakampi mo pa yung nagsasabi, di po ba? Na ito nga si Panelo nga abay mas maigi na ikaw umuwi na lang, abogado ka naman at ipagtanggol mo yung sarili mo dito. Kung tatawagin na ito dahil sa politika lang, kaya ikaw ay inuusig, ginawang ka ng sarsuela, abay hindi ho naniniwala si Panelo na kakampi niya na ang sinasabi mga kababayan umuwi ka na lang. Dito mo yan, ipagtanggol ang sarili mo. Bakit? Kasi nga ho, mga kababayan, maliwanag. Tayo, kahit naman sana, maliwanag, napakasimpleng unawain Kung ikaw wala ka talagang kasalanan, umuwi ka dito. Hindi yung ganyan, kita mo. Wala kang tigil sa kakapanira sa gobyerno. Hindi ka na nahiya. Ang laki-laki mong bakla. Biruin mo yung laki-laki mong bakla. Wala kang ginawa kundi pumutak ng pumutak. Kaya tuloy yung ibang mga bakla, nasasabihan na pare-parehas kayo. Di po ba, mga kababayan? Gusto pa, susundin mo. Mga kababayan, baka next week ko, nandoon na ho ako sa dahig. Opo. Mga kababayan? So, yan. Kita nyo, mga kababayan, wala hong ginawa itong si bakla na mabuti para sa atin. Tandaan nyo, wala ho. Kaya nga, ulitin ko. Ultimo si Panelo nakakampi. Hindi ho, hindi ho naniniwala na dahil lang ho sa politika,
Etong ginawa kay Roque, mga kababayan. Kung hindi po talagang meron daw ho siya. Eto mga kababayan, galing mismo kay Panelo na meron siyang pagkukulang, may pagkakamali, may pang-aabuso. Yun naniniwala mga kababayan eh. Naniniwala si Panelo eh. Siguro si Panelo no. Hindi ko naman alam yung yung diskarte niyang yan eh. Sarili niya lang diskarte yung ginawa na yan eh. Kaya wala akong alam dyan. Kung meron mang ginawa yan sa Pogo na mga katarantaduhan, sarili niyang diskarte yan. Hindi kami kasama dyan. Parang ganun yung gustong sabihin, mga kababayan. Di ba? Sige, pakinggan natin tong mga iyak ni Roque. Bakla! Iyak na! Proseso na matapos na magkaroon ng resolution ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po akong mga remedyo na gagawin ko naman po. May remedyo? Yung remedyo mo na magtago ka lang ng magtagong hinayupak kang bakla ka. Mga kababayan, di po ba? Kayo ho, mga kababayan, kahit mga DDS, kahit mga DDS, ayaw din dito, no? Kayo po ba, mga kababayan? Ang remedyo po ba magtago ng magtago? Yung pugante na, totoo yan, Arnold Lopez. Ngayon, matatawag na natin na itong si Bakla ito ay pugante. Ano po, mga kababayan? Pugante na. Delia Rosario, bayot kasi. Di ba ba? Catherine Galpo, diinan mo. Tuloy. Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala ng pag-asa dahil lang pong DOJ ay talagang political. Kita mo, puro ka political eh. Political motivated, puro mga ganyan, mga kababayan, ang mga rason para sirain, sabihin niya pinanggigilan ng gobyerno dahil daw siya ay magaling na bumatikos. Yung batikos mo, Diyos ko po, puro naman dispalinghado. Kahit nga si mga kababayan sabi ko nga sa inyo, kahit si Panelo wala hong kabilib-bilib dito. Ibig sabihin mga kababayan, salu-salungat ang mga pinagsasabi. Opo, hindi po consistent itong mga sinasabi ni Bakla, mga kababayan. Di ba ba? Tignan nyo ho yung kanyang muka. Abay, mukha na hong betlog ng kabayo, di ba? Siguro sa dami ng mga nasubong saging ni Roque, mga kababayan, ayan, naging kamukha niya na lahat yung sinubo niya. Eto na, tuloy. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo. No? Alam nyo, eto si Roque, ang ginagawa niyang korte yung social media no? Mga kababayan, pagkaisipin natin maigi, alam mo Roque, ang ginagawa mo, hindi naman makakatulong yun Oo. 'Di ba? Ginagawa mong korte ang social media. Sino ang hahatol sa'yo? Taong bayan. Ikaw ba naghahangad pa ng susuporta sa'yo? Ganun ba? Kaya yung kahit iilang piraso ng mga uto-utong mga OFW dyan sa Netherlands ay pinagtsatsagaan mo. Ultimo na ipagluto mo na sila. Abay, kawawa naman na rin, mga kababayan. Pero ninyo, wala nang nagmamahal. Kung dati mga kababayan mayroong mga kasakasamang mga artista, kasakasamang mga modelo na gwapo, ngayon ho mga kababayan wala na ho pinagtsatsagaan niya na lang ho yung mga nauuto niya na OFW diyan sa may Netherlands. Usokdulan po na ipagluto pa niya para samahan siya. Ultimo po sukdulan din na na kahit na nasa bundok na sila, na nasa liblib na ho, magtipon-tipon, mga kababayan, abay pinagtsatsagaan niya na. Yaan, mga kababayan. Pa-aresto ka na muna bago magpetisyon. Ayun na nga. Hindi naman po pwedeng ganon. So ngayon, mga kababayan, eto yan. Ano mangyayari kay Roque? Syempre ho, eto gagawin din naman yung kaukulang aksyon dito at hihingi ng tulong ang pamahalaan natin sa Pilipinas na humingi ng tulong sa Interpol. At sa gobyerno ng Netherlands. At etong si Roque, mga kababayan,
tingin ko, malapit na po itong makita natin na humihimas din ng rehas katulad ho ng kanyang idol na si Digong at saka si Kibuloy. Ano, mga kababayan, uy, ano na, hindi nyo na ho napapansin si Digong sa sa ICC. At etong si Kibuloy, hindi nyo na rin napapansin. Pinag-iwanan na ho ng si Kibuloy, pinag-iwanan na ho ng mga taong mga taga-suporta, no? Ay biruin ninyo mga kababayan ko. Hindi ho na ipanalo ng mga DDS si Kibuloy. O, akala ko ba'y mahal na mahal nyo? Eto mga kababayan, akala ko ba'y mahal na mahal nyo si Kibuloy? Bakit ho hindi nyo binoto para maging senador? Di ba? Nang sana maligtas lahat yung kaluluwa nyo. Ay, akala ko ba'y solido ang DDS? Bakit ho? Hindi na ipanalo si Kibuloy. Mas na ipanalo pa ho. Abay si Idol Marcoleta, mga kababayan. Di ba? Mamaya talakayin natin si Idol Marcoleta. Bakit ho? Abay mga kababayan, marami ho yatang mga naniwala doon sa sinasabi niya na below 2,000 pesos na bill sa kuryente, libre na. Nako, mga kababayan, eto na, tinamaan ka ng lintik. Anak ng kabayong malaking saging ang gusto nito. Di ba? Yan. Sige, mamaya talakayin natin yan. Tuloy natin itong pinag-iiyak ni Roque. Roque, iyak na. Nabago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pagdidismiss ng kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nag-recruit. Ikaw naniniwala ka, sarili mo yun eh. Di po ba? Kami, kami nila Charlie, naniniwala kaya kami? Ang taong bayan naniniwala kaya sa'yo? Ikaw, pwede mo talagang gawin na paniwalaan yung sarili mo. Ikaw tong nasasakdal eh. Di po ba? So si Roque, inuuto yung sarili mga kababayan. Utuin kaya natin si Roque, mga kababayan. Kasi wala na hong nang-uuto sa kanya. Oo, nauubos na ho yung hindi lang buka nauubos dito. Pati yung mga kakampi niya nauubos na eh. Nilalayuan na siya eh. Sa susunod ho nito, maniwala kayo, silang dalawa ni Maharlika mag-aaway eh. Ano po? Bakit ho kanyo? Si Maharlika may sapak sa ulo. Eto, malaki rin ang sapak sa sa kanyang pagmumuka. Kita nyo mga kababayan? Sa totoo lang ho, ginagamit niya lang ho si Maharlika eh. Minsan ho si Maharlika, utu-utu talaga yan. Mga kababayan, napakadali lang ho ding utuin ni Maharlika eh. Sabihan nyo lang ho na maganda yan, sasama na sa inyo eh. Ay, nako. Diyos ko tong dalawa na to. Oo, si Maharlika. Sabihan nyo, ay napakaganda mo naman. Ay kahit hindi, di ba, Jojo Chavez, sabihan nyo, Pink M.A., Maria Pipalisa, Jay Sales. Sabihan nyo si Maharlika, napakaganda mo naman. Ay maniwala ho kayo. Ay Chang, sasama ka agad sa inyo eh. Bakit to? Abay, hindi ho sila nakakarinig ng ganun sa iba. Oo. Kaya yun, mga kababayan, ganun lang ho salitaan eh. Maniwala kayo eh. Talagang maniniwala na sasama na sa inyo. Sige tuloy, ang pinaglalaban ni Raketa. Pasok! At ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsabuatan sa aking kliyente. No? Ay, Roque, sabi ni Panelo. Basahin ko. Loko ka. Sabi ni Panelo, si Panelo, sabi dito, sa pahayag ng One News. Sabi rito, mga kababayan, babasahin ko lang. Sabi dito ni Panelo, ayan po si Panelo, si Panelo. Sabi dito, no, I do not think Harry Roque is being politically persecuted. Anak ko, mga kababayan, yari, madiin to. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. Naku, mga kababayan. Ito pa, yung sinabi ng kilalang kaalyado ni Duterte na si Panelo.
At naitala po ito sa One News. Na isinend ni Arnold Lopez. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo disputes former President. Kita nyo, disputes. Kinontra po mga kababayan. Itong si Harry Baklang Roque, mga kababayan, na former presidential, ito mga kababayan, Salvador Panelo disputes former presidential spokesperson Harry Roque claim of political persecution, saying the charges stem from Roque's own words during a congressional hearing. Ayan na. Marami siyang, ito, pakinggan ninyo mga kababayan, ang sabi ni Panelo, si Panelo po ang may sabi nito. Marami siyang contradiction at inconsistencies. Naku, mga kababayan, hindi daw magkakatugma yung mga sinasabi. Kaya siya nademanda Ang diin nun. Kaya siya nademanda kita nyo? Galing mismo sa kanya. Mga kababayan, Panelo said in an interview on One News, Morning Matters on Friday, he urged Roque to face the case. Yun na mga kababayan. Kaya nga sabi dito, no, I do not think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya, bakla siya. Hindi ko kasama yung bakla Ako kay Pebbles yung galing bakla. Walang niya mga kababayan. So ano pa mga kababayan? Kung mismo kakampi ni Baklang Roque, mga kababayan, ay sinusuka. Kita nyo mga kababayan? Sinusuka. Yan. Mga kababayan, di kita nyo. Tayo naman ang gagamit ng Interpol. Siyempre, natulungan natin sila. Siyempre, tutulungan din tayo para naman dito sa kay Akla, mga kababayan. So mga kababayan, wag kang mag-alala, Roque. Sa pupuntahan mo dito sa Pilipinas, magsasawa ka. Magsasawa ka doon, no? Iba't ibang mga saging at hotdog ang kakainin mo ron. Tuloy! Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up ko daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin ng aking kliyente na si Cassandra Ong. Todo paliwanag si Bakla. Tatawa ako dito. Sa totoo lang, minsan pag tinititigan nyo yung itsura nito, nakakaawa yung itsura, mga kababayan, Matindi. Kita nyo naman yung mata. Yung eye bag niya, mga kababayan, sing layo na sa mata niya, parang yung kilay niya. Kung ano yung layo ng kilay niya sa mata niya, mga kababayan, yun na rin yung lawak ng eye bag niya. Sakit. Ang sama na mga kababayan. Kaya mga kababayan, eto lang. Kung ako sa inyo mga kababayan, matuto na lang ho tayo sa simple, makontento po tayo sa simpleng buhay, Kaysa itong mga mapaghangad ng maraming kayamanan na ninanakaw at mga kapangyarihan ho, mga kababayan, na kanilang ninanais. Kaya mga kababayan, tama na lang ho yung ganitong buhay natin. Yung nakakaraos po tayo sa pang-araw-araw, mga kababayan, okay na ho yun. Blessing na ho yun. Yung po bang meron po tayong sariling tahanan na matutuluyan, okay na po yun, mga kababayan. Kaysa naman ho ganitong mga nararanasan nila, nararanasan ni Sara, nararanasan neto, nararanasan ni Digong, at nararanasan ni Kibuloy. Kita nyo, nakahawla ho sila, mga kababayan. Ito ho, malapit na. Bakit ho, mga kababayan? Kasi ho, mga kababayan, meron na hong warrant of arrest. Dadamputin na lang ho bigla. Ito, habang ito'y nanguuto ng mga OFW sa kabundukan. Si Roque, mga kababayan, dinaig pa yung mga NPA,
yung mga NPA namumundok, ano, mga kababayan, at na si ang mga NPA nagre-recruit sa Kapatagan. Ano po? Ang mga NPA nagre-recruit sa Kapatagan para pumunta sa kabundukan. Si Roque ho, iba. Oo, namundok ho ito para sumunod sa mga taong mga uto-uto. Doon ho, nagpapaawa si Roque sa kabundukan. Mga kababayan, di ba? Tingnan yung itsura, oh. Kawawang-kawawa. Grabe ka, Roque. Ano? Hindi mo magamit yung iyong isla. Ano? May isla ho yan, mga kababayan, dyan sa Bataan. Hindi niya magamit yung kanyang mga rest house. Hindi na siya makapagpitas-pitas ng mga roses sa Baguio, ano, na ibinibidyo pa niya, pitas-pitas ng bulaklak. Ay, Diyos ko! Roque, ano, aklang-akla, mga kababayan, eh. Biruin ninyo, namimitas ng bulaklak, eh. Oo, binibidyo pa niya, eh. Yun po, kita niyo, mga kababayan, ano, hindi magamit yung mga ari-arian na galing sa kasamaan, mga kababayan, ano. Grabe. Ang hirap po niyan, mga kababayan. Yang ganyang buhay, ang tanong, mga kababayan, hanggang kailan ka ganyan, Roque? Di ba? Biruin mo, ganyan na yung sitwasyon ng buhay mo. Sa bagay, hindi natin masisisi dahil desperado na, no? Desperado na ho si Roque. Kaya ho, lagi ho itong salita ng mga kung ano-ano na laban sa gobyerno at pinipilit pa rin ho yung droga-droga niyang ginawa, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan, no? Gagawa siya ng ng pagpapalabas ng mga peking nagdodroga daw ang Pangulo. Yun po ba'y tama? Yun po ay kapahiyaan ho nating lahat, mga kababayan. Kapahiyaan ho nating lahat. Di ba, Roque? Umuwi ka na din, eh. Tapos, Roque, siguro, Roque, yung mukha mo kahit na anong pillars ang gamiting brand dyan at kahit anong, kahit ano pang iturok na mga paganda sa mukha, kahit na ikaw magpabotox pa, mukhang hindi na maayos yung pagmumukha mo dahil sa stress mo. Ano? Kawawa naman. Bakla na, stress pa. Talay! Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanilang mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas, no? Dahil lang ating pagpa-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon sa pag-aari ng aking kliyente. Kahit anong explain mo, Rocky, wala ka na mauuto. Umuwi ka din, eh. Umuwi ka din, eh. Oo, tapos dito mo yan ipaliwanag. Yang iyong mga pinaglalaban. Wala naman mangyayari dyan sa kakakauda mo ng kakakauda dyan. Hindi naman magpapasya na yung tao para sa'yo, no? Sa tingin mo, mag-aala Robin Hood ka ba? Mag-aala ano ka ba? Yung si Robin Hood po ba, mga kababayan, na pinagtatanggol ng sambayan ng Pilipino na itataya yung kanilang sariling buhay para kay Robin Hood, ano? Kayo ho, mga kababayan, sa mga DDS dyan, ano? Mga DDS, kayo po ba'y handa kayo na panangga ang inyong mga sariling katawan para dito kay Roque? Naku, Diyos ko po. Makikita ho natin yan kung gagawin ho ng mga ng mga taga Netherlands nating mga kababayan. Ano po? Sabi rito, manlabang ka daw. Mang-agaw ng baril ng ng mga taga-Interpol, mga kababayan. Mang-agaw ka kaya, Roque? Sige, tuloy. Na si Whirlwind Corporation. Dahil kung yan po ay illegal, pati po yung aking kliyente ay madadawit nga sa mga illegal na gawain. Totoo naman. Kaya nga pare-pares kayong may warrant of arrest. Madadamay daw. Damay-damay nga ho sila. Pare-parehas ho silang may warrant of arrest. Galing sa 118 branch. Branch 118 dyan sa Angeles, Pampanga. Rocky, hindi mo ba alam yun? Akala ko ba binasa mo na yung desisyon? Anak ng pating talaga. Damay-damay kayong lahat, hindi lang ikaw. Tuloy. Hindi po yan kriminal. Gawaing abogado po yan. Hindi daw kriminal pero gawaing abogado yan.
paliwanag mo muna kung saan galing iyong kwarta dahil ang iyong kwarta ay hindi maipaliwanag sa ginawang hearing sa Quadcom, di ba? Di ba mga kababayan? Hindi ho niya maipaliwanag eh. Yung alin? Yung kanyang, yung pinanggalingan ng kanyang kwarta na nasandamakmak. Oh, kita niyo mga kababayan? Saan galing ang iyong kwarta? Yun ang tanong sa Quadcom. Kung hindi ka involved dyan at hindi ka kumukubra ng maraming kwarta dyan sa Pogo Hub sa Pampanga, abay, siguro wala kang kwarta. Hindi ka nakabili ng isla. Oh, hindi ka nagkaroon ng mga rest house, kung saan mo dinadala si Mr. Pogi. Ay, lami kaayo. Ay, nako! Roque, ewan ko ba? Our beloved Boss Mike Cervera.